Praise God. Sino po ang na-bless sa ating praise and worship? Amen. Are you blessed, church? Amen. So, yun po, yung pong congratulations po sa worship team na kumbaga na-release nila yung kanilang first album. Singles, ano? Yung pong kanilang inawit ay original composition po ni Pastor Dave, no? Yung inawit natin kanina, yung first song, ano? Ayan. So, binibigyan talaga si Lord, si Lord mahilig mag-surprise, no? Imagine mo, hindi natin alam na sa ating church ay meron din pala siyang gift na mag-compose ng kanta. Ano? Yeah, Songs of David daw. Sabi ni Brother Linwell, ano? So, kaya praise God, ano? Yan, I encourage you to continue yung mga pinagagawa sa inyo ni Lord. Kagaya ng lagi kong sinasabi, na anuman ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, na kakayanan ay gamitin mo. Huwag mong itago. Kung magaling ka magluto, patikmin mo sa amin. Hindi, kasi, alam niyo po, ano, ang sabi ng Bible, ano, God will give you a wisdom, no, skills, and talent to accumulate wealth. Ano? Hindi mo alam, yung akala mo simple lang na ginagawa mo, yung pala ang magdadala sa'yo sa rurok ng tagumpay. Ano? Imagine niyo, bibigyan ko kayo ng mga example, simpleng example lang. No? Merong isang taong naglalakad. Habang siya ay naglalakad, siya ay may nakasalubong na isang babae na maraming dalang papel. No? And that time, malakas ang hangin at yung mga papel ay nagliparan. Dala-dala ng babae. Ngayon, itong lalaking to, tinulungan niyang pulutin yung mga papel, tinulungan niyang pulutin yung mga papel. And, nakakita siya sa floor o sa road ng isang pirasong kawad. No, alam niyo kawad? Wire. No? Ang ginawa ng lalaking ito, binali niya yung kawad at isiniksik niya doon sa mga papel na nagliliparan at hindi na lumipad ang mga papel. At doon nagsimula ang paperclip. At all over the world ay gumagamit ng paperclip. Oh, di ba? Sino kaya ang yumaman? Di yung nagsimula ng paperclip. Sino magsasabi na yung isang malaking troso ay pwedeng gawing toothpick? At lahat ng tao, ewan ko kung mayroon pang tao sa mundong ito na hindi nakagamit ng toothpick. Nung araw kami ting-ting, no? Yung, magwawalis na ganyan sa bakuran, winalis yung mga ipot ng manok, ano? Tapos, pag nagtanghalian, kuha mo nga ako ng ting-ting doon. Yun namang nanay mo o tatay mo, hindi mo alam kung saan kinuha ng anak, no? Pinagwalis pa rin ng tae ng baboy. Di ba? Hindi po ba? So, hindi lahat ng mayaman ay nagsimulang mayaman. Lahat ay nagsimula sa isang, idea. Amen po ba? Kaya God will give you a wisdom to accumulate wealth. Sabi ko nga po sa inyo sino na sa inyo ang nakakain ng halo-halo? Halo-halo. Taas ang kamay ng nakakain na ng halo-halo. Hindi ba? Lahat tayo, nakakain na ng halo-halo, at lahat tayo, siguro, majority of us, ay we know how to do the halo-halo, o to make halo-halo. Ano? Madali lang naman, magkakaskas ka, lalagyan mo ng mga matatamis, and then, lalagyan mo ng gatas, halo-halo na. Hindi po ba? But why the Rason family getting wealth for halo-halo? Ano ang kakaiba
sa halo-halo ng rason. Ginawa lang nila na yung kanilang yelo ay nilagyan nila ng gatas. Yun lang. Anong kaibahan ng halo-halo ng rason sa halo-halong pwede mong gawin? Wala. Pero binigyan siya ng idea na i-mix ang ah, ang milk sa ice. And then, yun lang ang naging nag-iba na ang di ba? Hindi po ba? Kahit tayo nung bata, sanay na sanay tayo sa sago at gulaman. Hindi po ba? Sa sago at gulaman, di ba? Pagka wala kang pera, ang merienda mo ay banana kayo at sagot gulaman o toron sagot gulaman. Pero, bakit merong isang batang entrepreneur na yumaman dahil lamang sa sago? At ang pangalan ng kanyang unang-unang, anong tawag ba doon? Yung sagu. Di ba? Hindi naman milk tea ang sagu eh. Basta't yun, smoothie, yung ganon. Di ba? Alam nyo ba ang ginawa ng batang to, ng batang entrepreneur na to? Kung ito'y magtitinda, halimbawa, kung ito'y magtitinda ng sago at gulaman sa harap ng Lasal, sa palagay mo, may bibili sa'yo? Wala, yung mga konyo ang na doon, di ba? Nasa yung mga Lasalista dyan. Di ba? Wala, sasabihin, ay, ew. Ano? It's dirty. It's so kadiri. Ano? Pero, ang ginawa ng young entrepreneur na to, yung sago, nilagyan niya ng magandang baso na may pangalang sago at nilagyan niya ng magandang cover. Alam niyo nung una yung sago, hindi pa ang cover nun ay yung ganun pa yung doom lid pa. No, nung una kasi nung una nakakabili na ako nun. At alam niyo kung saan itinayo ang una-unang sago? Sa harap ng Ateneo. At yung mga sosyal doon, pag nakitang, wow, sago. Wow, sago. Iba na ang dating, Diba? Pero ano ba naman? Sago pa rin yun. Kaya mga kapatid, ang church natin, hindi mo alam kung ano pang ilalabas ni Lord ng mga talent dito. Baka yung mga talent na yun, nasa sa inyo. Amen po ba? Kasi mga simpleng bagay lang eh. Pero, dahil nagkakaroon si Lord binibigyan ka ni Lord ng idea, nagkakaroon ng konting twist. Di ba, biglang, di ba, yung kinuwento ko sa inyo tungkol sa tubig lang yan eh. Di ba? Ang sabi nung mga friends, mag-business tayo. Anong bi-business natin? Tubig. Sabi niya, 80s yun, 70s, 80s, tubig. Kahit sa ang daming tubig. Sinong bibili ng tubig sa'yo? Pwede mo hingi sa karinderya. Hindi ba? Ang tubig, pwede mo hingi sa karinderya. Sabi niya ganun, sige, ayaw niyo ko samahan, itutuloy ko ang business ng tubig. Nangutang siya sa bangko, nagsimula siya mag-business ng tubig, at nung 80s, na-contaminate ang Lamesa Dam. Nung ma-contaminate ang Lamesa Dam, ang tubig sa Maynila ay contaminated. Wala sila ngayong mainom. At meron sa Quiapo na nag-iisang refilling water na ang pangalan ay si Aquabida. At sabi ni Aquabida, darating ang araw, mas mahal pa ang tubig kaysa gasolina. Totoo ba yon? Di ba? Magkano yung ganung kalaking tubig? Yung 1 liter na tubig sa atin, yung mga di ba? 100 yata yun, ay magkano gasolina? 60 lang. O di ba? Totoo, mas mahal ang tubig. At ngayon, ang aarte na ng mga tao, ayaw nang uminom ng tubig sa karinderya. Ang gusto ay mineral water na. Pero,
Bago pa dumating si Absolute, bago pa dumating si Summit, bago pa dumating yung mga ibang mga malalaking mayaman na si Aquabida kasi siya ang nauna. Amen? So, kaya mga kapatid, may hidden ideas and talent na ibinigay sa iyo si Lord, ipag-pray mo na lumabas. Amen po ba? Amen? Pag-pray mo na lumabas, Lord, ano ba yung itinago mo sa akin? Ano ba? Ano ba yung itinago mo sa akin? At tulungan mo ako mahanap ko. Tulungan mo ako, Lord, mahanap ko na kung ano yun itinago mo sa akin. Oh, malay mo, yung mga problema ng iba, nasa iyo pala ang solusyon. Hindi ba? Praise the Lord. Ano po? So, sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo tumayong lahat muna, sandali. Ipinasasakop namin ang buong umagang ito para sa iyo. Kung kami may nagkulang, kung kami man ay merong kahinaan, may kasalanan, patawarin mo po kami. Kung meron mang mga kurot sa puso namin na hindi pa namin na isusuko sa iyo, patawarin mo po kami. At Lord, sa umagang ito, let your Holy Spirit move in our midst, O God. Tulungan mo po na ang mensaheng ito ay manuot sa puso't isipan namin at ito'y maging bahagi ng aming buhay. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod bilang tagapagsalita, subalit banal na Espiritu, ikaw ang mangusap sa amin. I rebuke any disturbances in our midst, any attempt of the enemy to disturb my brethren, O God, akin pong ginagapos sang oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Sige po, kayo makakaupo na. Bukas po ay aalis na po ako. Kaming dalawa ni Brother Sean. Pero hindi po kami magkasama. Nagkataon lang na siya po ay uuwi din. So, 6:00 po ng hapon ang aking flight. At praise God, salamat po. At alam ko po naman na ipagpe-pray niyo po ako na sa akin pong lakad. By the way, ang lakad po ng inyong pastor ay hindi po lakwatsa, hindi po gala, kung hindi ministeryo pa rin po. Amen. So now, sino po sa inyo ang gustong pagpalain ng labis-labis? Amen? Labis-labis, umaapaw, rumaragasa. Ano? Tingnan po natin. Kasi ngayon ay ano pa lang February. Ang bilis ng araw, no? Imaginein mo, 10 buwan na lang sisilip na naman si Jose Marichan. Ano? Parang kakapapasko pa lang mayroon ka na namang maririnig na ting 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 ting, no? Mga ano? Kaya napakabilis ng panahon. Kaya mga kapatid, dapat tayo ay handa. Sabi mo sa katabi mo, dapat handa ka. Sa bilis ng panahon, dapat tayo ay handa. Kasi otherwise, may iwan tayo. Ano po? Baka akala mo, bakit kaya wala na? Punta ka dito, Bakit kaya wala yatang service ngayon? Linggo, Punta ka. Wala yatang service ngayon, Kasi wala na yung mga tao. Kasi ikaw, sa sobrang bilis ng panahon, nag-rapture na, hindi mo pala namalayan. No? Kaya pagdating mo dito, ikaw na lamang ang tao. Huwag na mangyari yun. Ano po? Amen. So, ayan. Kaya po, ang ating pong tatalakayin ngayon ay labis-labis umaapaw na pagpapala para sa atin lahat. Amen po? Yan, parang ayaw niyo yata kapighatian na lang ang ituro natin. So, ang sabi po sa 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo.
Claim nyo yun. Alam nyo, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, lagi mong i-internalize. Aangkinin. Biro mo, nababasa mo, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. O edi, ipe-personalize mo, ako yun. Ako yun. Haklitin mo agad. Bakit mo haklitin? Saan ba nanggagaling pagpapala? Sa langit. Amen? If the blessings came from heaven, walang heaven na nasa ilalim. Kamuting kahoy yun. O gabi. Ang pagpapala na doon. Kaya, habang bumabaksak, haklitin mo na, baka maagaw pa ng iba. Amen? So, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Amen? Yun. Parang hindi nakukuha Pasasaganain kayo sa lahat ng bagay. Amen? Pag sinabing lahat, walang exemption. Lahat, all. Amen po ba? Ano yun? Physical. Spiritual. Material. Financial. Relationship. Sa lahat ng bagay, magagawa ng Diyos na pasaganain ka. Amen. Hallelujah. Kaya, sabi, at higit pa sa inyong pangangailangan. Kaya nga labis-labis umaapaw. Upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Hindi ka pasasaganain ng Diyos para ikaw ay magyabang. Kaya ka pasasaganain ng Diyos at bibigyan ka ng sobra, labis, upang magkaroon ka ng mabubuting gawa. Amen. Hindi po ba? Kaya napakaganda ng layunin ng Diyos sa atin. Ano ba ang purpose ni God? Why God bless you? To be a channel of blessing to others. Amen po ba? Kaya ikaw ay carrier ka lang. Ikaw ay channel ka lang. Ikaw ay alulod lang. Ano sa Ilocano ang alulod? Gutter. Downspout. Sa Iloilo, anong gutter? Alulod din. Sa Kapampangan? Alulod din. It means you are a gutter of blessing. At ang healthy gutter, dumadaloy ang tubig. Pag stagnant ka, puro ka bara ng dahon ng mangga, tsaka ng dahon ng rambutan. But, ulitin nga po natin, basahin ulit malakas, magagawa ng Diyos. Teka muna. Ipe-personal mo Pag sinabing dun sa kayo, sasabihin mo, ako. Okay. Declaration yan. Go. Magagawa. Upang sumagana ako para sa mabuting gawa. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. And this church ay nagmamanifest po yan. Kaya nga meron tayong Project Kaagapay na inilagay sa puso ng ating kapatid na Lani at dito papasok, ayan, upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Amen po ba? Amen. Kaya tayo, we are on the right track, mga kapatid. Amen. So, ito na po ang ating teksto. Yan, introduction pa lang po natin yan. Hindi ako makapindot. Yan. Ayaw pa rin. Yan na. So, let us read Mark chapter 8, verse 1 up to 9. Ang sabi dito, nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ang mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya,
Tingnan po natin ang senaryo. Nung araw na yun daw, ay muling nagkatipon ang maraming tao. No? Because during that time na si Jesus ay nasa lupa, para siyang starstruck. Para siyang heartthrob. Lahat ng puntahan ni Jesus, dinudumog siya ng tao. Ano po? Dinudumog siya ng tao, kahit gusto niyang magpahinga, hindi niya magawang magpahinga, maliban na lamang kung siya'y tatakas. Di ba, lagi siya tumatakas, umi-escape siya, pumupunta siya sa bundok para manalangin, sa tabi ng lawa para manalangin. But every time, kahit pa siya'y pupunta sa kabila ng lawa, ang gagawin ng mga tao, sila'y magbabangka, sila Jesus, ang mga tao naglalakad. At pagdating ni Jesus doon, nandoon na yung mga tao. Nauna na sa kanila. Ano? So dito, ang senaryo, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano? Kaya, bakit po kaya maraming tao? Kasi, pag nadun si Jesus, pag nadun si Jesus, magagawa ng Diyos ang kailangan mo. Amen po ba? Kaya narito ka ngayon at narito si Jesus, anuman ang situation ng buhay mo ngayon, magagawa ng Diyos ang solusyon sa anumang suliranin mo. Amen. So, napakaraming tao. And then sabi doon, wala nang makain ang mga ito. Praise God, hindi tayo ganon. Kasi dito maraming tao pero maraming pagkain. Hindi po ba? Ang isa sa pinakamahirap na bagay, pag ikay nagkaroon ng crowd, ay ang magpakain. Hindi ba pag ikay nag-i-invite, binibilang mo, 50 packs lang. Na, huwag kang magsasama. Di ba? Huwag kang magsama ng extra. Bakit? Kasi, maaring limited ang iyong budget. Ay dito, sa time na to, napakaraming tao, hindi mo alam kung ilan ang pakakainin mo. Yung tayo ay nag-anniversary, mga kapatid, yung ating pinaplano, sa planning ng anniversary, yung mga leaders, pag sa leadership, yung pag nagpa-planning ng mga anniversary, tinitingnan, ilan ba ang ating attendee? Ilan ba ang ating expected audience? Bakit? Bakit yun ang concern? Kasi, iniisip kung kaya ba natin pakainin lahat mga yun? Hindi po ba? Mahirap pong magpakain. Lalo na't marami. Hindi po ba? Kaya nga po ito, mga kapatid, nagulat ako, Sabi sa akin ni Pastor Charlie, bro, kasi ang tawagan po namin ng mga yun, bro lang. Bro, yung mga taga Mindanao, pagdating, sa inyo kakain. Sabi ko, wala namang problema yun. Sige, sa akin kakain. Kasi, yung mga taga Mindanao, usually, pag pumupunta ng Luzon, mga 4, 5, pinakamarami na ang 10, wala pang 10, ganon. Kaya sabi ko, sige, sa amin ang pakain. Sabi pa sa akin, bro, ang gusto namin, bulalo. Walang problema. Bulalo. Eto ngayon, bro, 26 ang dadating. Plus yung mga chiwari-wari pa. Siyempre, ang pagdating nila ng Terminal 3, 26, pupunta sa San Pedro, sa church natin, ibababa ang mga gamit kasi doon sila mag-i-stay. Yung mga taga San Pedro, kaladkad na yon papuntang Kalamba. Dala na yon.
At yung mga taga-Kalamba, dala na uli yun papunta sa amin. Sabi ko, mga ilang tao kayang approximate? Mga 50 mahigit. Ha? Akala ko mga 10. Kung yun ay mga 5, mga ano, kung yun ay mga 5, mga ano, edit na lang doon kay Grace and ano yung pangalan ng sa Real? Yun, sa RSM Bulalo. No? Punta na lang tayo doon sa RSM Bulaluhan. Hindi pa ako napagod. Aba, ayun pala parang isang handaan na ang aking paghahandaan. Pero praise God. Why? Magagawa ng Diyos na pasaganain o pagpalain ka. Bakit? Lalong-lalo na ang papakainin mo yung mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Pwede pakpakan natin ng Panginoon. Kaya, dito, ang sasabi niya, wala nang makain ang mga ito. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. No? Siguro, hoy, hali nga kayo. Nagugutom na itong mga ito. Ako siguro mga alagad. Anong gagawin namin, Lord? Diba? Diba? Ang sarap ng ikaw ay ini-invite. Hindi po ba? Pero ang hirap ng ikaw ang sponsor. Diba? It is easy to invite. It is easy. Ang sarap. Hoy, punta daw tayo doon. Diba? Pero punta ka nga sa amin. Bakit? Kasi kailangan natin pakain. Ha? Hindi. May trabaho ko ng araw niyan eh. Hindi po ba? Hindi po ba? So, makikita natin. Mga kapatid? Dinumog ng tao at ang nakakaano pa dito, nasaan sila? They are in the wilderness. Nasa ilang. So it means, pag nasa ilang ka, alam natin that the wilderness is a place of nothing. No? Wala doong supermarket. Wala doong McDonald's. Walang Tim Hortons doon. Wala doon Jollibee. Wala. Anong meron doon? Buhangin. At yung buhangin, hindi mo pwedeng kainin. Dahil mainit yun. So that's why Jesus called his disciple, at sinabi sa kanila, sinabi doon sa kanya mga disciple, hey, disciples, Pedro, Juan, Santiago, Judas, sinabi, ay, ano po yun, Lord? Ano po yun? Aba, ay ang dami ng tao, nagugutom na sila. No? Yun ang senaryo. Nagugutom na sila. Kayo ba'y nagugutom na rin? Baka sabihin ng mga worship team, opo, kasi hindi sila nag-breakfast, no? Kasi every Sunday, ang worship team po ay hindi nagbe-breakfast. Yan. Kaya, pagka kayo'y gusto nyong pumasok sa worship team, make sure na kayo ay handa na hindi kakain ng umaga ng linggo. No? Ha? So, ito senaryo. Maraming tao, sumusunod kay Jesus, pero tingnan nyo mga kapatid Tingnan nyo ang katotohanan dito. Although they are hungry, ang mga tao'y gutom, but they still follow Jesus. Bagamat sila'y gutom, pero pumupunta pa rin sila kung nasan si Jesus. Alam niyo, mga tao ngayon, marami ngayon, busog na, ayaw pa rin pumunta kay Jesus. Hindi po ba? Totoo po hindi? Kahit alam nilang marami ng pagkain doon sa pupuntahan nila at nandun pa si Jesus, hindi pa rin sila napunta. Sabi ni Kuya Ruel, may sasakyan pa raw. Ay yung mga time na to, naglalakad lang mga to. Hindi po ba? So, makikita natin, So, yan dapat ang maging attitude ng mga mananampalatayang kagaya natin. May pagkain o wala, basta't nandun ang presence ni Lord,
pupunta ako doon. Amen po ba? Ha? Lahat ng ating Bible study may pagkain. Iba-iba pa. Ano? Pagka kila Ate Soyla ka pumunta, chicken, salad, beef, spaghetti. No? Pag pumunta ka naman kila Ate Flora, pizza, chicken, iba't ibang chicken. May chicken ng Costco, may chicken ng TNT, may chicken ng Mary Brown, may KFC. Pero, iba-iba pero chicken. Ano? Sabi ko nga, hindi kaya tayo tubuan ng balahibo nito. Ano? Puro chicken. Ano? Tapos pag sa pizza. Tapos, hindi po ba? Kaya, pag linggo, ang daming pagkain. Nadoon na si Jesus, nadoon pa pagkain, wala pa rin ang tao. Ito, wala ng pagkain, pero nadoon ang tao dahil nadoon si Jesus. Amen? Kaya pag minsan, mahirap din yung masagana eh. Ano? Alam niyo po, sa Mindanao nga kami noon, ano? Yung una ko nakakarating doon, sabi ko, Lord, grabe. Naglalakad kami, mahigit kami 50 tao. Tapos pagdating namin dun sa Mirayon, yung pong Mirayon, yun po ngayon ang base natin, na yun dati ang walang-wala. Pagdating namin dun, ang daming tao, ang daming mga bata. No? Tapos, anong pagkain natin? Sabi ko, parang nangyari sa amin to, no? Sabi ko, anong pagkain natin? Sabi niya, Pastor, ang pagkain natin, ay di-divide din natin sa 3 araw. Kasi ako po ang in charge sa pagkain at saka si Pastor Bubut Garcia, yung pong pastor ng San Pedro. Tuwan-tuwa nga po 'yun at magkikita kami uli ngayon, ano? Sabi niya sa akin ni Pastor Bubut, kumpare ko po 'yun, ano? Sabi ba naman Pastor, kailangan divide din natin itong ating pagkain ng 3 araw. Mga kapatid, ang dala lamang namin noon ay sardinas lamang. Kasi noon ang mission team, walang pera talaga. Hindi mo walang pera, kundi talagang gipit na gipit. Ang taong kakain, more than 50. Pinanghawakan lang namin sa pananampalataya, Lord. Makakakain kami lahat. May bigas kaming dala, 1.5 kabang bigas, pero ang mga tao doon, kung ilang araw hindi nakakatikim ng bigas, kaya pag inihain mo ang bigas, kahit isang planggan ng bigas yan, at kahit walang ulam yan, titirahin ng mga bata yan. Hindi mo, pag inihain mo yung kanin, mga kapatid, ano? Nung una, ihain mo kanin yung mga bata, kanya-kanya na ng saging, yung katawan ng saging. Kuha niya, bibigyan sila ng kanin. Hindi pa na ibibigay ang ulam, kalahati na ng kanin. Bakit? Kasi ang kinakain lang nila noon, mais, gabi, tsaka kamote. Nung isang araw, nanonood kami ni Liza ng isang palabas. Sabi ko, bakit kaya ganun din ang sitwasyon sa Mindanao din? Tingnan mo yung mga bata, walang makain, pero ang tataba, burok na ganun ang mga pisngay, no? Hindi pala yun healthy, yung pala yung malnourished. Kaya pala doon, ganun din, sabi ko, tatabaan mga bata dito, ha? Yung pala, hindi pala healthy yun. Malnourished pala yun, pero hindi payat, kundi matataba. So, ano pong ginawa namin ni Pastor Bubot? Pastor, 4 lang na sardinas ang kaya nating i-release dyan. Ha? Mahigit 50 tao ang kakain. Sabi ko, kailangan nating lahukan yan. So, lumabas ako doon, no? Nakipag-kwento-kwentuhan ako kunyari, Maya na masalom, mga igsoon. Maya masalom. Ano pong tinatanim nyo dito? Nangapit bahay ako, no? Sabi, Pastor, tanim kami diyang, umbok. Hindi ko maintindihan, yung umbok. Yung pala, yun yung pechay bagyo, yung Chinese cabbage, no? At saka po, patatas, ganyan, no? Alam mo, kinapalang ko mukha ko. Nanghingi ako. Sabi ko, pwede po ba makabili? Kunyari, 50 pesos lang naman pera ko sa bulsa. Pwede ba makabili?
Sabi, bakit po, pastor? Kasi po, nagluluto po kami doon, isasahog lang namin. Ay, wag na po, pastor. Kuha sila, no? To make a story short, isang batya, patatas at umbok, inilahok namin sa 4 na sardinas. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, history to, no? History ng Racing Mighty Wind Mission Team to. Nung hinalo ko, hindi man lang namula ang sabaw. Hindi man lang pumula ang sabaw. At ang ginawa ni Pastor Bubot, dinurog pa yung sardinas sa mangkok. At sabi ko, wala kang makikitang ano. Tapos ay ilagyan ng asin, wala namang pantimplang iba, asin lamang, ano. Grabe ang kain ng mga bata talagang at saka yung mga tao, no. Sarap na sarap sila. Iyak ako eh. Iyak ako, mga kapatid. Hindi ako makakain, iyak ako. Ganyan ako sa isang sulo ko. Lord, tingnan mo tong mga to. Anak mo tong mga to eh. Anak mo tong mga to, and yet, tingnan mo kung gaano sila kasimpleng tao. Samantalang kami, sabi ko nga noon, ang mga simbahan namin sa bayan ay naka-tiles, yung iba ay naka-aircon pa, yung ganyan. Pero pakainin mo yung ganyan mga kabataan, sardinas. Samantalang itong mga taong to, kaya pag minsan, kahit walang pagkain, pero basta nado si Jesus, ang daming tao. Nadanasan ko po, nagpapaawit ako sa Panginoon, sa dami ng tao, hindi na ako makita. Sabi, nasaan ba yung worship leader? Hindi ako makita. Ang ginawa ko, sa lamesa. Dili nung nakatungtong ako sa lamesa, mas marami pa sa atin ang tao. Bible study lang po yun. Bible study lang po yun. Sa lamesa na ako nagpapakanta. So, kaya napakahalaga na maintindihan natin. It doesn't matter walang pagkain. It doesn't matter malayo yan. Pero pag alam natin na doon si Jesus, punta tayo. Amen. Ayan. Ang sabi ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Tinawag niya yung kanyang mga disciple at sinabi niya sa mga disciple, anong sinabi niya? Basa. Three days nang kasama ni Jesus, ang mga tao, gutom, pero they still there. Nadoon pa rin sila kahit 3 araw na. Praise the Lord. Kahit walang pagkain, nadoon pa rin sila. Hallelujah. Lumabis ka lamang ng 30 minutes. Hindi na maintindihan. Tatayo, uupo, kukuha ng tubig. Hindi ba? Ito, 3 araw na. 3 days. No food. Sino lang ang meron sila? Si Jesus. But they still there. Waiting for the Lord. Amen? Kaya mga kapatid, Kaya nga, sabi ko nga, napakapalad natin. We're so blessed here in Canada. We're so blessed here in Canada. Tapos, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, hoy mga disciple, naaawa ako sa kanila. Sabi ng mga disciple, bakit po? Naawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na tayong narito kasama sila na wala nang makain. Kasi alam nyo, pag ikaw ay may pangangailangan sa Diyos, talagang kahit anong bagay gagawin mong hanapin ng Diyos eh. Kasi sila, yung iba doon, bulag, pipi, pilay, may mga pangangailangan sila sa Panginoon. That's why kahit sila gutom, nag-i-stay sila. Bakit? Para matugunan yung kanilang pangangailangan. Usually ang pangangailangan ng mga tao sa panahon ngayon lagi pera. Why? To pay the bills,
to pay the things na yung mga inacquire. Ano? Mayroong yung magbabayad ka ng mortgage, magbabayad ka ng insurance, magbabayad ka ng ano. Ano? Kaya, ang mga tao ay ano? Doon nakapokus. Ano? Hindi nakapokus sa giver. Ano? So, 3 araw na. Ano? Ang sabi ni Jesus, alam niyo kung bakit niya tinawag ang mga disciples? Because Jesus wants to include His disciple for the miracle. Amen? Ang gusto ni Jesus, maunawaan ng mga disciple na ito na gagamitin ko kayo para maranasan nyo ang pagpapala ng Diyos. Hindi tinawag ni Jesus ang mga disciple para bigyan ng problema. Amen? Parang tayo din. We are not called by God to give problems. Sometimes, God gave us trials, testing, but not a problem. Ano mga kapatid? Hindi problema ang ibibigay ng Diyos sa atin kung hindi testing, kung tayo'y papasa o hindi. Kahit sa pag-aaral, hindi ka makakarating, hindi ka makakatapos ng pag-aaral mo kung hindi mo dinaanan ang quiz, periodic, monthly, o ano pa. 'Di ba? Tapos, pag nakagraduate ka na, at ikaw ay gusto mong maging inhinyero o maging doktor, hindi ka pa rin ganap na engineer, hindi ka pa rin ganap na doktor pag hindi ka uli nag-review. At hindi ka uli nakapasa. At kailangan mong makapasa. Bakit? Para ikay maging ganap na accountant, na engineer, na doktor. Ano yon? Examination, testing. Ganon din ang buhay ng pagiging isang Kristiyano. Ha? Tinawag niya yung mga disciples, hindi upang bigyan ng problema, kundi upang malaman niya yung situation. Naaawa ako. Tingnan niyo kung gaano ka-compassionate ang Panginoon. At maaaring sa umagang ito, ganyan din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Naaawa ako sa mga tao dito. Ang daming bakanting upuan na dati may mga nakaupo. Naaawa ako sa kanila. Amen? Bakit? Kasi, pag absent si Jesus sa buhay mo, sa bagay, hindi naman na-absent si Jesus eh. Tayo ang na-absent kay Jesus. Pero si Jesus hindi. Kasi siya ay omnipresent. Lagi lang siya nasa tabi mo. Pero pag hindi mo siya pinapansin, it means absent ka. Amen. So, naaawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na silang hindi kumakain. Hallelujah. Si Brother Orlan, linggo lang. Hinang-hina na daw. Ano? So, sabi niya, naawa ako sa mga taong ito. Ano? Napaka-compassionate ng ating Panginoon. Kaya alam nyo, kaya kahit anong ginagawa natin, kaya kahit anong kondisyon ng situation ng buhay natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kasi naaawa ang Diyos sa atin eh. Naaawa ang Diyos na tayo ay mapalubog sa kasalanan o mawalay sa kanyang presensya. Ano? Kaya nga ako natutuwa ako lagi kay Nanay Benita. Kung ako lang talagang kasing lakas pa dati at malakas pa ako. Kahit saang pupunta ako. Hindi ba? Kaya nga pag Bible study, nandito pa rin. Pag prayer meeting, nandito pa rin. Pag linggo, nandito pa rin. Oh. Hindi po ba? Tapos ang kain lang ni Nanay Benita, kaunti lang din. Oh. Pag walang pakwan, walang gana. Oh, kaya pag in-invite niyo si Nanay, alam niyo na kung anong papaulam niyo. Ano? Pakwan lang o saging. No? Huwag lang kayo magpapaulam kay Nanay ng kalderetang baka, bulalo, hindi, naku po. Kalaban niya 'yun. No? So, naawa, sinabi, in-inform, just like us, God inform us always para malaman natin ang sitwasyon. Ano ba ang tinatakbo ng iglesyang ito? Ano ba ang tinatakbo ng ating church? Lord, ano ba ang tinatakbo namin? Inform mo kami.
Hindi po ba? So, kaya in-inform ni Jesus ang kanyang mga disciple at ang sabi diyan, 3 araw na natin silang kasama. Imagine mo, 3 days na. Tayo kaya, mag-stay tayo ng 3 days dito. Sa palagay nyo kaya, tingnan mo nga katabi mo. Sige nga, tanungin mo ng totoo. Kaya mo kaya 3 araw dito? Ito, mag-ano kayo. Ito katotohanan, no? Pupunta tayo ng camping, no? Ilang araw tayo doon? 3 araw, no? Alam niyo, pagka yung dumating yung linggo, paunahang umuwi. Impakihan na. Oh, kagigising ko pa lamang eh. Good morning. Wala na kayong tent? Pastor, kailangan... itong 3 araw? Pag nagkakamping tayo mas marami pa yung ating dala, pabalik, kaysa sa papunta doon. Hindi ka magugutom, hindi ka nagugutom. Pero dito, wala nga silang makain, pero 3 days, they still there. Ano? Samantalang tayo, pag nagcamping dala ko na nga yung yuhol Pagbalik namumroblema pa ako. Ano ba nangyari dito sa mga to? Nung una, nangangampanya ako, mga kapatid, baka may ipapalagay pa kayo sa U-Haul. Imagine ninyo, tatlo kami magkakasunod. Ang una ay RV. Pangalawa ay speedboat. Pangatlo ako. Sabi nung, what's your trailer there? U-Haul. Sabi sa akin nung secretary doon, oh, sorry, we don't have an open house here. Akala maglilipat ako ng bahay? Kasi yuho lang dala-dala ko. Diba? Pero magkakamping tayo, yuho lang dala ko. Bakit? Sa daming dala ng mga Pilipino. Talaga naman. Tapos, nangangampanya pa ako, nag-send pa ako sa group chat, baka mga kapatid, meron pa kayo, baka sikip ang inyong mga sasakyan, baka meron pa kayo pakikilagay. O di, pakilagay. Sige, magkita-kita tayo sa church. Lagay, no. Kulang pa sabi ko. No? Kulang pa. Alam niyo mga kapatid, nung pauwi na, no. Kamot ako sa, paano ko pagkakasya? Puno na yung tambak pa dito. Anong nangyari? Dapat, pauwi ka na, na-consume na yung mga dinala mo. Ay hindi Mas lalong dumami. Ano? Kaya, naku po mga kapatid, no? Iisipin ko kung magyuyuhol pa uli ako ngayon. Ay dapat pala, pag yuhol ang in-order natin, Brother Jill, hindi yung yung malaki na. Yung makasama na ang truck. Yun na. Kasi yung yuhol na dala ko, yung hila-hila lang ay kulang. Ano? So, kaya, eto, 3 araw naawa ako sa kanila, 3 araw. 3 days, Kaya mga kapatid, huwag po tayong mainip pag naalam nating nandiyan ang presence of God. Mag-overnight po tayo. Pwede bang na lang, hanggang 12:00 na lang. Kasi baka po ako'y antukin. Tapos pagka-uwi naman 12:00, nanonood lang naman TV sa bahay. Hindi naman talaga matutulog. Kaya, pag nandiyan si Jesus, dapat patay ang orasan mo. Amen? Kaya nga po, gano'n na lamang yung ko na maisama ko sa Mindanao para maranasan natin doon talagang magdamagan. Pag doon, hindi mo inawat ang sarili mo. Mga kapatid, sabi ko sa iyo, pag hindi mo inawat ang sarili mo, hindi mauubusan ng makikinig sa kwento mo. Kaya kung mahilig ka magkwento, sige, doon tayo. Kaya, simulan mo lang 6:00 ng hapon, hanggang 6:00 ng umaga, may nakikinig sa iyo. Ay, nako, sabi ko sa inyo. Mahapdi na ang sikmura ako sa kainom ng kape. Abay, hindi pa natatapos Pastor,
Ay, may dumating na naman bago. Pastor, galing po sila sa ano. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta? Unsa man? Kumusta? Di ganon, Pagdating doon. Kumusta naman po, Pastor, ang biyahe? Ay, naikwento ko na yun sa una. Okay naman. Pastor, malamig ba talaga sa Canada? Ay, naikwento mo na yun doon sa unang batch, no? Kukwento mo na naman. Alam nga namang, ay sige ha, tutulog na. Parang naman, biro mo sabik na sabik sa'yo na makaka-fellowship ka, tapos tutulugan mo. 'Di ba? Yung presence mo pa lang lalo na pag nagpainom ka ng Coke. Oo. Kapatid, bumili ka nga ng doon. Bumili ka nga ng Coke doon sa Coke. Tuwan-tuwa yung tindera. Pupunasan pa niya yung Coke niya kasi puro gabok. Matagal ng stock. No? Hindi ba? Kaya gusto ko kayo masama doon Siguro napakasaya natin. Pag doon tayo. Kaya hindi na kayo natutuyuan ng luha. Kasi first time. Pag ikay first time doon, hindi ka na matutuyuan ng luha Iyak ka ng iyak Dahil nakita mo, Lord, ganito pala, Lord. Pero pagka yung sanay ka na doon, medyo masayang-masaya lang. Ano po? Pagkatapos, kung pauuwiin ko sila, basa, ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng kahit minsan, simula nung magsimula tayo ng gawain dito, hindi kayo umuwing gutom. Sino sa inyo umuwing gutom? Sige, honest. Kaya ka uuwing gutom, hindi ka kumain. Hindi ka na nga gutom, ang dami mo pang bitbit. At tingnan mo ang church natin, nagpo-provide pa ng lagayan. Hindi ba? Sabi ni Brother Mario, ano bang gagawin natin dito? Edi lagay ng mga Sharon. Di ba? Ubus na ba yung kinuha yung mga lagay ng Sharon? Hindi pa. Tingnan nyo Tingnan nyo ang compassionate ni Jesus. Tingnan nyo pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, hindi kanya pauwing gutom, spiritually man yan, physical man yan. Amen? Tingnan mo, sabi niya, naaawa ako sa kanila. Ayoko silang pauwiing gutom. Kaya tayo, we are in the right track dahil alam natin na nandito si Jesus, hindi natin pinauuwing gutom ang ating mga member. Amen? Ang daming church, mga kapatid, especially sa mga puting church, pagka-preach ng pastor, papasok na yun sa ikaw, bahala ka sa buhay mo. Hindi man lang tinanong, may pangkain kaya yung mga church? May pangkain kaya yung mga No? Kaya mga kapatid, we are so blessed. Too much. Kasi hindi tayo uwing gutom. At tingnan mo, sabi niya, bakit? Baka daw mahilo. Dito, nahihilo dahil sa sobrang kinain. Naranasan nyo ng mahilo na sobrang kinain nyo? Ako naranasan ko po mga kapatid, Nagpunta po kami nung araw, nung mga nakakailang taon, ay ang asawa ko po ay sinurprise ko, gusto ko siyang pakainin sa Pampa, Brazilian steak and everything. Sabi ko, sinundo ko siya noon, doon pa siya nagtatrabaho sa West. Sabi ko, daan muna tayo dito. Sabi sa kanya, bakit ano ba yan? Basta kakain tayo. Sabi niya sa akin, hindi mo naman sinabi. Bakit? Tingnan mo naman itsura ko. At gusto pa yung mag-gown yata. Kakain lang naman kami. Basta, di kain kami, first time namin yung Pampa na yun. Hindi ko alam, bibigyan ka ng pitsa, yung ganon, red and green. Ibibigay sa'yo. Malay ko ba, na pagka yung green ang nasa ibabaw, lahat ng dadaan kasi doon, buffet, pero may mga nadaan na ganon,
At pag nakitang naka-green yung iyong pitsa, lahat ibibigay sa'yo. Ay, hindi ko naman alam na gano'n. Akala ko kung ano lang yung basta lang namin nilagay. Kaya pala, lahat ng nadaan, bigay. Bigay ng beef, bigay ng pork, bigay ng lamb. Sabi ko, ano ba naman to? Maanggo. Kasi favorite color ko yun. Yung pala ganun. Sabi ko dun sa waiter, no, wait, it's enough. Why are you still green? Sabi sa akin ganun, no. Sabi ko, what do you mean? Pinaliwanag niya, pag naka-green daw, lahat bibigay. May mga hipon binibigay din sa akin. Ano ba itong mamong to? Kaya pala dapat, pag nakita mo yung naikot na ganun at gusto mo, i-green mo yung iyong tapos pag ayaw mo, i-ganun mo. Tihaya ano lang yun, Alam niyo po, ako po'y mahinayangin eh. Nanghinayang ako, lahat ng binigay, kinain ko. Kahit yung mga lamp na maaanggo, kinain ko, Paglabas namin ng asawa ko, sabi ko, parang hindi yata ayos ang lagay ko, Kaya pala yung pampahilo pala yon. Kaya mga kapatid, ako'y naniniwala, hindi ang nahihilo lang ay gutom, nahihilo din ang sobrang busog. Ako'y hilong-hilo. Talagang sabi ko dito, makapag-drive kaya ako, nagagano ng tingin ko sa hilo eh. Kaya, hindi na uli kami bumalik doon. Bukod sa nakakahilo ang presyo, nakakahilo din ang pagtingin ko ng bill, lalo ko na, naku po, napasubo yata. Pwede ko namang i-date yung asawa ko doon lang sa Burger King. Katabi lang nun, di ba? Pwede naman doon lang bakit dito ko pa panadala-dala ito? Hilo ako sa presyo. Oo, naku po, kaya mga kapatid, kung gusto niyo mahilo, magpampa kayo. So, ayoko mahihilo sila. Tingnan niyo mga kapatid ha. Ang isa pang katotohanan, malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Distance is not a problem for the people who wants to go to Jesus. Kaya nga, mga kapatid, kung may mga opportunity, kami noon kami, kung nasa Pilipinas pa. May seminar sa ganire. May seminar sa ganon. Kahit pa kami taga Laguna, kahit ang seminar ay doon sa Pangasinan, sa Baguio, sa punta kami. Bakit? Bakit mamimit namin si Jesus doon eh? Ibang iba ang move ni Jesus doon sa Baguio. May mga iba siyang revelation na i-release doon. Kung ikaw ay ang iisipin mo kaagad ay, wala naman akong pamasahe. Sukdo lang ako'y talagang nananalangin at nagbebenta ng mga buti-buti at kung ano-ano pag gusto kong pumunta doon Baguio para maka-attend ng seminars. Kasi imimit ka ni Lord sa mga lugar na hindi mo ini-expect na doon niya i-release yung gusto niyang i-release sa iyo eh. Kaya nga po, 'di ba itong pag-uwi ko kaya ako'y napaaga ng uwi dahil nga hinabol ko yung training ng JSMT sa Bohol. Pagdating ko ng mag-aeroplano ka uli, puntang Bohol. Bakit? To attend the training. Bakit? Kasi may sasabihin si Lord sa iyo dun eh. May sasabihin si Lord, may revelation si Lord. At yun ang ayaw kong ma-miss dahil may opportunity akong pumunta. Amen po ba? Kaya pag tayo dito lang tayo Pag sinabi sa inyo, meron tayong overnight, punta tayo. Bakit? May revelation si Lord doon. Pagpunta tayong prayer meeting, punta tayo. Sabi nga ni Brother Ruel, may sasakyan pa. Ito mga to, walang sasakyan, naglalakad. Pero kahit malayo ang pinanggalingan nila, pumunta sila doon. Bakit? Nadong si Jesus. Amen. Kaya nga po tingnan nyo, obserbahan nyo. Di ba kayo, hinahakot ko kayo, punta tayo ng Camrose anniversary. Hinahakot ko kayo ini-encourage ko kayo, tara punta tayo.
Sinong pinakamaraming church na natin doon? Tayo. Kahit sa puno ka, sinong pinakamaraming church? Tayo. O, sa Witas Kawin, sinong pinakamaraming church? Tayo. Sinong pinakamaraming baon pag-uwi? Tayo. Diba? O, sinong hindi nagbaon sa inyo ng sa Witas Kawin? Ang dami nyo kayang dala. Nakita ko. Diba? O, kaya mga kapatid, I encourage you, ha? Pag merong kang alam na gathering na nadong si Jesus, tayo. Ha? Huwag yung, ay, may gagawin pa ako, pastor, maglalaba pa ako. Ay nako, kahit hanggang mamatay ka na, hindi mauubos yung labahing yan. Pero ang salita ng Diyos, hindi niya inuulit yon pagka doon niya nirelease. Amen? Kaya tayo, no? Amen. Lahat ng gutom magsabing amen. No, talaga naman. Lord. Sabi niya, ano? Baka mahilo sila sa daan. Ano? Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Ito po, basa po ha. Hanggang period lang. Ulit. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, naaawa ako sa kanila. Baka sila'y magutom, pag uwi nila, mahilo sila sa daan. Anong sagot ng mga disciple? Ito po ay isang liblib na lugar. Ano mga kapatid? Ito po ay isang liblib na lugar. Nalimutan ba ng mga disciple na nagpakain na si Jesus ng 5,000? Kasi, before this, Jesus fed the 5,000. Ha? At ano ang kinalalagyan ng 5,000 na pinakain niya? Di ba't ang kinalalagyan nila ay wilderness din? Pero, sinusubukan niya yung kanyang mga disciple at problema pa rin ang nakita ng mga disciple. Ito po ay isang liblib na lugar. Liblib na lugar na walang tindahan, walang supermarket, walang palengke, walang bakery. Hindi ba? Wala. Nalimutan nila na kasama nila si Jesus. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganitong karaming tao? Sabi ng mga disciples. Saan po tayo kukuha? Ang exactly 4,000 po yan. No? Nakapagpakain na ba kayo ng 1,000 tao? Ha? Wala. Napakahirap pakainin noon. 1,000 tao? Mahirap yon. Kahit magkasala ka ng buong barangay, hindi mo kayang magpakain ng 1,000 tao. Ito, 4,000. Ha? Kaya, ang sabi ng mga disciple, saan po tayo, Lord? Saan tayo kukuha ng pagkain para sa ganitong karaming tao? Imagine mo, 4,000 ang pakakainin mo, kapatid. Ganito lang karami. Pag hindi na mo sa bahay mo, hirap ka na. Ha? Ito, 4,000. Ha? Sabi niya, tanong ng mga alagad. Tinanong ba ni Jesus sa kanila na maghanap kayo ng kakainin ng mga to? Walang tinanong si Jesus. Ang sabi ni Jesus, naaawa ako sa kanila. Hindi naman pinagpuproduce ni Jesus ang mga disciple. Ha? Doon sa feeding the 5,000, yung mga disciple ang ang concern. 'Di ba? Lord, sabi ng mga disciple, pauwi mo na yung mga yan. Dahil makabili sila sa doon sa mga karatig barangay ng kanilang makakain bago sila umuwi. 'Di ba? Yung mga disciple ang concern. Dito, si Jesus ang concern. Sabi ni Jesus, naaawa ako sa kanila. Sinabi niya sa kanyang mga disciple. So, si Jesus, alam na niya ang gagawin niya. Alam na niya ang gagawin niya. Kaya lang,
tinetest niya yung mga disciple niya kung ano ba ang nasa puso at isip ng mga disciple niya. Kung kapareha ba ng kanyang puso at isip ang laman ng puso at isip ng kanyang mga disciple. Pero nung sabihin niya yung sitwasyon, ang sagot ng kanyang liblib po ang lugar na ito. Saan po tayo kukuha? Mga kapatid, This is the matter of faith. Saan ka kukuha? Pag ang iniisip lagi ng mga tao ay ganito, saan tayo kukuha? Ay wala tayong pinagkaiba sa disciple. Hindi po ba? Liblib man yan, saan mang lugar ka naroroon, pagkasama mo si Jesus, may provision doon. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na, ay wala, liblib ito walang no! It doesn't matter, liblib yan. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, kahit pa ikaw ay nasa dulo na ng bangin ng buhay mo, basta't kasama mo si Jesus, na doon ang provision ng Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo mga kapatid, kaya ako nalulungkot, bakit wala si kasi po, nagtatrabaho, nagki-cleaning, hindi ko sinasabing masama yun, pero ang gusto ko lang mailiwat sa kanila, ay yung pananampalataya na kahit wala ka na, kaya kang pagpalain ni Lord. Di ba yung first verse na binasa natin kanina? Magagawa ng Diyos na pasaganain ka. Amen? Magagawa ng Diyos. Basta't lagi ka lang nasa presence ni Lord. Yun lang naman ang sikreto Amen po. So, tinanong yung mga alagad niya. Okay, sabi doon, problema ang nakita. Take note mga kapatid. If God is with us, who can be against us? Kung nasa atin si Kristo, anong makakahadlang sa atin? Problema? Sakit? Wala. Kasi everything is yours when the presence of God is in you. Amen. So, ilan ang tinapay ninyo riyan? Yan. Sabi ni Jesus, ang sabi ng mga disciple, ilang po ang lugar na ito? At saan po tayo kukuha ng mapapakain sa kanila? 4,000 ang papakainin. Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. Anong sagot? 7 po, sagot nila. Pag tinignan mo ang Bible, the number 7 is a complete number. Complete number ang meaning nito. So, that's why, yung 7, kompleto na. Ilan ang taong kakain? 4,000. Ilan ang source? 7. But this 7 bread is complete. Para saan? Para sa 4,000 tao. Baka ganyan din ang tinatanong ni Lord sa iyo ngayon. Ilan ba ang tinapay mo ngayon sa bulsa mo? What I mean is not literally tinapay. O kung ano man ang meron ka sa bulsa mo. Ilan? Ang nasa sayo ngayon. Ilan tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. 7 po ang sagot nila. Ang tingin ng mga disciple, 7 tinapay lamang ang meron sila sa 4,000 tao. Pero si Jesus, ang tingin niya, sapat na, higit pa, labis-labis na, umaapaw pa ang tingin ni Jesus. Pwede palakpakan natin ng Panginoon? Kaya, lahat ng story sa Bible, if you notice all of the stories in the Bible, lahat ng binless ni Lord ng napakarami, hindi siya nag-bless sa marami. Laging nagsisimula sa maliit. Di ba? Ano bang meron ka sa bahay mo? Sabi ng propeta, meron po akong kaunting langis. O sige, pumuwi ka, manghiram ka ng mga lagayan sa kapitbahay mo. Tapos magkulong ka sa inyong bahay. Isalin mo yung langis na maunti. At pagkatapos, pag naisalin mo na, ipagbili mo para makabayad ka sa utang. Maliit lang yung pinagmulan. Hindi po ba?
Sabi ng Diyos kay Elijah, pumunta ka sa Sarepta, meron doon balo na magpapakain sa iyo. Sabi ni Elijah, bigyan mo ako ng tubig. Sabi ng bago sinabi ni Elijah, bigyan mo ako ng konting tinapay. Sabi ng balo, konting harina na lang po, isang dakot na lang ang meron kami at konting langis. Iluluto ko po ito para po pagkatapos nito, mamamatay na po kami. Pero anong sabi ng Biblia? Nag-stay si Elijah doon at sa mahabang panahon hanggang sa dumating ang ulan, sila'y kumakain ng sagana. Mga kapatid, ilan tinapay ang meron? 7. Ilan ang pakakainin? 4,000. Amen? Kaya makikita mo how God increase you if you have a faith to the Lord Jesus Christ. Amen? Kayang i-increase yan ni Lord. Tingnan mo ha. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Anong mapapansin natin dito? Pinaupo. Why? Bakit niya pinaupo? Bakit niya pinaupo ang mga tao? Because our God is a God of order. Sa 4,000 tao, pag yan ay hindi mo pinaupo at nakita ang tinapay at gutom ang mga yan, stampede ang aabutin mo, pagka yan ay nagkuhanan. Hindi po ba? Pero anong sabi ni Jesus? Pinaupo ang mga tao. Hindi pa inilalabas ang tinapay. Kasi baka mag-stampede nga. God is a God of order. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Pinaupo at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Kaya napakahalaga, before you eat, you need to give thanks to God. Ako, hindi ko ini-exam ang sarili ko. Pag minsan guilty ako dito, nakasubo na ako, saka pa lang ako magpe-pray. Sinong ganon? Talagang ako lang makasalanan. Umami na nga ako eh. Napakababanal naman ng mga tao dito. Yung iba makikita mo, iinom na lamang pala. Amen. So, si Jesus na yan, nagpasalamat pa. Bakit? Kasi Lord, gagawa ka ng miracle ngayon. Gagamitin mo ako. Kaya salamat, Lord. Kaya mga kapatid, ilang beses akong nakakarinig dito na kukunti ang pagkain. Pero ni minsan walang naubusan. Hindi po ba? Hindi naubusan. Bakit? Labis-labis umaapaw pag nandiyan si Jesus. Nagpasalamat sa Diyos. Hinati ang mga tinapay, ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. What is the truth of this? Hindi direktang ibinigay ni Jesus ang blessing sa tao. Ang tinapay sa tao. Ang ginawa niya, hinati niya, ibinigay sa disciple. Yung mga disciple ang nagbigay sa mga alagad. This is the truth. Sometimes, God are not using directly blessing for you. Gumagamit siya ng tao. Mga kapatid, may isang kapatid tayo, Hindi lang isa. Hindi ko naman sinabi sa kanyang wala akong baon. Pauwi. Hindi ko naman sinabi sa kanya. Wala akong sinasabi. Kasi bakit? Di ba, sabi ko nga, wala pa ako doon. Nandun na yung pagpapala. Di ba ganun ang kay Elijah? Wala pa si Elijah doon, may tinapay na siya doon. Wala pa si Elijah doon, may gagamitin ng tao si Lord na magpala sa kanya. Tapos, itong isang kapatid na ito, lumapit sa akin. Lumapit sa amin. May ibibigay daw. Tapos binigay. Di may baon na ako. Hindi directly binigay sa akin ni Lord. Gumamit siya ng tao. Why? Kagaya kanina, we are
Gagamitin tayo ng Diyos. Ha? To become a channel of blessing. Amen. May mga pagkakataon na dumadating sa buhay mo na meron kang pagpapala, dadaan lang yan sa'yo. Padadaanin lang yan ni Lord sa'yo. Ano? Amen po ba? Padadaanin lang yan sa'yo. Channel of blessings ka. At napakasarap ng maging channel of blessings, mga kapatid. Amen. Kasi alam mo, ramdam na ramdam mong ginagamit ka ng Diyos. May isa pang kapatid, alam ko, gipit siya. Alam ko, hindi ganun kalaki ang ano niya. Ano? Pero, sabi niya, Pastor, basta ito, bigay ko to sa'yo. Alam ko, kapos siya. Pero, bakit hindi ko inano na, hindi, wag na lang, sa'yo na lang, kasi alam kong kailangan mo yan eh. Bakit hindi ko ginanon? Why? Because if I do that, I hinder the blessing intended for him. Kasi alam ko na pag sinabi niya, pinanampalatayanan niya yon, na ibinigay niya yun sa akin para gamitin ko sa misyon, alam ko na pagpapalain siya ng Diyos, labis-labis, umaapaw, higit pa sa lahat ng ibinigay niya. Kasi kung aking tatanggihan yon, withholdin ko yung blessing sa kanya. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, ang sabi niya, nagpasalamat sa Diyos, hinati-hati, pagkahati-hati, kuha, na mga tao. Imagine mo, 7 tinapay, hindi na uubos. Sabi ng mga disciple siguro, wow, 1,000 nang napapakain natin ah. Akin na pa, putol pa, akin na pa, putol pa. Wow, ang dami. Di ba pipito lang to? Di ba? Di ba napakasarap na ginagamit ka ni Lord sa miracle? Hindi mo ba? Ginagamit ka ni Lord sa miracle. Nag-ano kami ng 4 na sardinas at saka patatas at repolyo. Lahat nakakain. For the first time in my life, ngayon ko lang kasya pala ang 4 na sardinas sa 50 tao. Hindi ba? So, kaya mga kapatid, napakadami ng miracle ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, sa church na ito. Ang building na ito na lamang, mga kapatid. Di ba? Sa mga hindi pa nakakaalam, nung kuhanin namin tong building na to, sabi namin kay Ganet, yung pong ating landlord, wala ka bang medyo malaki? Kasi nandun kami sa second floor, maliit na. Wala ka bang medyo malaki na building? Meron. Sabi pa, Father pa ang tawag niya kay Brother Jill. Sabi niya, Father. Ay, paano ba naman? Ako yung pastor, naka-camouflage ako, tapos siya naka-polo, kaya sabi sa kanya, Father, ikaw, are you the father? Sabi kay Brother Jill, napagkamalang pare, Sabi ko, meron daw. Sabi niya, meron, Pinapasok kami dito. Itong building na to. Sabi niya, this is the bigger place that I can give it to you. Sabi ko, wow, ayos na. Kasi, inahaya ko si Brother Jill na makipag-usap sa kanya, Puro English sila eh. Ako, hindi nila alam, ako, nagle-lay hands na. Kasi yung impression sa akin nung pagpasok ko dito, sabi ko, this is it, Lord. Nilele-hands ko yung mga dingding in Jesus' name, Lord. Dito ka namin sasambahin, pupurihin, at luluwalhatiin sa lugar na ito. Yan, tanda-tanda ko, nilehans ko yung 2 posting yan. Ang ganyan, Tapos, medyo tumagal ng kaunti. Hindi, nalaman namin, how much is the price of this? 3,800 na? Oh, this is a 3,800. Kasi 2,000 lang tayo dun sa 2,000 plus. Tapos ito, 3,800, sabi ko. So, hindi ko sinabing, hindi natin kaya yan. Basta, sabi namin sige. Di, ganun lang muna. Pero talagang ang puso ko, dito, kada ako'y dadaan dyan, tinitingnan ko na to, pagpaparado ko doon. Lord, Tapos, nakakuha kami ng tingnan nyo si Lord testing Tingnan kung paano kumilos si Lord sa miracle niya. Nakakuha na kami ng building doon sa may Kapilano. Meron ng signing na ng deposit. Nag-deposit na nga tayo. Nag-deposit na kami. Kaya lang,
Hindi yun ang panalangin namin eh. Ang panalangin ng church, malapit sa karsada, may parking at nasa baba. Eh yung doon, malayo sa karsada, may parking, pero pataas na naman. Ngayon, tingnan nyo kung anong ginamit ng Lord. Ang ginamit ng Lord, pwede nyo bang sabihin sa amin kung sino yung landlord nyo before? No? Sabi nung although may deposit na kaming cheque, no? So, yung landlord doon, tumawag sa landlord dito, pagkatawag niya sa landlord dito, tinawagan si Ate Soyla ng landlord dito, baka nalilito na kayo, puro landlord, no? At sinabi na, magkano ang niyo doon? Parang ganon? From 3,800, itong building na to, gumawa ang Diyos ng miracle, ibinaba ng 2,000 something lang to. 2,1. Mas mababa pa to doon sa pinanggalingan naming maliit doon. Pero palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Ganun gumawa ang miracle si Lord sa church natin. So that's why it doesn't matter. Huwag mong tingnan. Maliit lang kayo. Tayo po ngayon nananalangin ng building. Bigger than this. Ha? Kukunti lang kayo. Sasabihin ng demonyo. Bakit si Lord ba nag-bless sa napakalaki? Nagsisimula si Lord ng blessing sa maliit. Kagaya ng aking introduction kanina, God giving you a talent or skills. Meron kayo sa puso nyo, o meron kayo sa inyo, o maaring ginagawa nyo na. Mga kapatid, hindi ko i-details, pero ito inilagay sa puso ko ng Panginoon. One time nananalangin ako, sabi ko, Lord, kailan mo po kami bibigyan ng building? Kasi malapit na kaming mag-expire. Yes, may pay tayo. Gumawa tayo ng aksyon. Lahat ng offering ng midweek service, ilalagay natin sa building funds. Yes. Pero, hindi ganun kalaki ang ating nakukolekt sa building funds kasi maliit nga lang. Dahil, kakaunti lang naman ang nag-a-attend ng midweeks. So, sabi ko, Lord, nananampalataya kami na kami pagkakalooban mo ng building kung saan ka namin i-worship. Sabi ni Lord, nilagay niya sa puso ko, faith without work is dead. Kung puro tayo pananampalataya at hindi tayo aaksyon, matatagalan. Mangyayari. Kasi may faith ka no? Pero kung may corporate action tayong gagawin, may mangyayari. Hindi po ba? So, kaya mga kapatid, siguro sa mga susunod na panahon, ay meron tayong gagawin. At ito po ang ilagay nyo sa puso't isipan nyo. Ilagay nyo po ito. Walang gagamitin ang Diyos na makabili ng building kung hindi tayo rin. Hindi siya magpapalipad ng uwak para magdala ng pera dito para makabili tayo ng building. Bakit? Kasi yung panalangin natin sa Kanya na bigyan niya tayo ng building, tayo rin ang sinusubok ni Lord. Kung meron ba talaga tayong puso na maging kaparte o maging kabahagi ng building na ito. Amen po ba? Imagine niyo, sige, sabihin natin 10 years from now, may building na tayo. Tapos may mga dadating, ang ganda naman ng church nyo. Hindi ba't ang sarap ng pakaramdam mo na kasama ako dyan. Nagbigay ako kahit bote. No? Alam niyo ang isang hihilingin ko sa mga youth, no po. Total yung mga youth, ang bote ay para sa kanila kahit tamad silang magbenta. Ako rin naman ang nagbebenta No? Hihingin ko na lamang para mas pagpalain ng youth, hihingin ko na lang yung mga bote, ilagay na lamang din sa building fund. Okay ba sa inyo? Sagot. Kasi ako rin naman ang nagbebenta
Kukolektahin lang sa akin ni Hana eh. Nasaan pinagbilihan? Oh. Eh di, yan. Yung ano, so ito'y initial pa lang yon, no? God will give you an idea to accumulate wealth for our deposit in our new building. Oh. Ayan ha, lumalawak na. Anong tawag dun sa nakakahawa? Contagious ba yun? Oh. Pag may nakikita ka dyan, nagdodolo yun, magdodolo din ako. Ang laki ng dinalo, dalakihan ko rin yung akin. Oh. Dapat ganon. No. Di ba? Yun ay ano pa lang. Kasi, gasino lang ba naman yung bote? 20 cents lang yon. Kapatid, sa maliit, pinalalaki ng Diyos. Ang maliit, pinalalaki ng Diyos. Halimbawa lang, example, si Brother Orlan, halimbawa, nakapagdala siya ng worth $10 na bottles. Tapos si Brother Darbo, ako din magdadala. $10 din. O di 20 na. Sabi ni Ate Flora, magdadala din ako. 30 na. Magdadala. Ay, pag tayo lahat nagdala, tigti $10, bilangin mo kung ilan tayo. Oh. Di ba? Ang langgam, kahit pa gaano kalaki yan, ang problema, nagagawa nila ng solusyon. Bakit? They are united. If we are united, pag tayo united, kahit maliit lang na project yan, ibe-bless yan ni Lord. Lalong-lalo na, pag nakita niya na ang project na ating ginagawa ay sa kanyang pupuri. Amen? Okay ba tayo doon, mga kapatid? Sige nga po, kukuhanin ko commitment nyo. Sino magko-commit na magdadala ng bote? Amen. Ngayon, hindi po ganito. Kasi kayo naman may mga sasakyan din. Ano po? Kasi, ang liit ng ating, birin yung tinatambak dyan, ang liit, no? Ibenta mo na ang bote mo, yun na lamang ang ibigay mo, yung pinagbentahan ng bote mo. Ano ang slogan? Yan. Yan. Praise the Lord. Ano? So, mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos. At pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Ilan ang pinagmulan? 7. Ilan ang kumain? 4,000. Pero bakit nagkaganon? Pag ang maliit na bagay, hinawakan ng Diyos, hinawakan ni Jesus, kaya niyang palakihin yan. Amen. Kaya niyang palakihin. Nakapuno pa sila ng 7 kaeng. May Sharon pa. Parang mga taga-JCF. Ano? Di ba? Sabihin mo nga, lakas mo, parang ako yun. Diba? May 4,000 tao ang kumain matapos pauwiin ang mga tao. They are not going home hungry. Busog silang umuwi. May Sharon pa sila. How many is the source? 7 bread. How many people? 4,000. Amen? Ilang ulam meron ka ngayon? May pampano ka diyan, may kung ano-ano. Hindi mo ba? Mga kapatid, ano? Gusto ko iliwat itong faith na to. Sa atin, ano, mga kapatid. Kasi alam nyo, kahit nung kami sa Pilipinas, naghahanap din kami ng building. Talagang si Lord na nag-provide. Kaya, ito yung situation, no? Pwede ba ibalik mo doon sa ano? Hindi, ako na lang. Yan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Yung inap, nung hawakan ni Jesus, inap yun, merienda lang. Kasi yun, 7 tinapay yun. Ang kanyang disciple ay 12. Plus siya, 13. Merienda nila yun eh. Merienda nila yun. Tigpuputol-putol silang, tingnan nyo, parang
Walang bread yan eh. Tigpuputol-putol silang tinapay, yung 7, magiging 14 yun. May merienda na sila. No? Pero yung merienda, nung hawakan ni Jesus, naging isang malaking piyesta. Amen? Anong meron tayo ngayon? Ha? According to our treasurer, no? I-reveal ko. Ang building fund natin ay 12,000. Ang kailangan natin ay nasa 50? Ha? 50,000, something like that, para tayo makapag-deposit. 100. Sabihin ang 500. No? Pag pinahawakan natin kay Lord yan, 7, 4,000 ang kumain. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Hindi tayo nagnanalangin ng church na malaki para tayo magyabang. Hindi. Ang panalangin natin, we are preparing for a great harvest of soul. Ha? Yun ang ating preparation. Kaya hindi maaaring, hindi didinggin ng Diyos yan. Ang tinitingnan lang ng Diyos, tinetesting lang tayo how to respond sa kanyang panawagan sa atin. Amen po ba? Pwede po tayo tumayo lahat. Sige po, tayo po ay yumukod at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We glorify your name. Ikaw ang Jesus na kasama ng mga alagad nung pakainin mo ang 4,000 tao. Ikaw din ang Jesus na kasama ng mga alagad nang pakainin mo ang 5,000 tao. Ikaw din ang kasama ni Sakeo nung mamit kanya at ipinamigay ni Sakeo ang higit sa kalahati ng kanyang mga ari-arian at ng kanyang mga kayamanan at dinoble pa niya at 4 na beses ang ibinigay niya sa mga naloko niya. Lord, you are the one who created the heavens and the earth. You are the one who give life sa buhay namin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hindi po namin alam, hindi ko po alam kung anong situation meron ng bawat isa sa amin. Pero one thing for sure, ang isa lang ang alam ko, Panginoon. Lord, kine-claim namin ang verse na ito sa 2 Corinthians, Panginoon, na kaya mo kaming pasaganain sa lahat ng bagay. Hindi lamang sapat, kung hindi labis-labis, umaapaw na pagpapala, Panginoon, ang idaragdag mo dito po sa aming church, Panginoon, para po, Panginoon, sa aming isang panalangin na kami magkaroon ng church building. Lord, base sa aming pagkakaalam, we need 100,000 more para kami makapag-down. Ama, sisiw na sisiw sa iyo yan, Lord. Alam po namin na kaya mong ibigay sa amin yan. Kung kami magkakaisa, Panginoon, kaya mo pong ibigay sa amin yan. Patuloy mo po kami bigyan ng knowledge, wisdom, and understanding. And Lord, patuloy mo kami bigyan ng pananampalataya na kami tumingin sa iyo. Total dependence on you, O God. Not in our situation. Hindi yung nakikita namin. Hindi yung kakaunti kami. Hindi yung kakaunti ang fund namin. Lord, ang titingnan namin ay ikaw. Because you said in your word that heaven is your throne and earth is your footstool. Gaanong kalaki kang Diyos na kaya mong ipagkaloob sa amin ang aming hinihingi, Panginoon. Maraming salamat po. Ngayon pa lamang, O Diyos. Kine-claim na po namin ang sagot sa aming mga panalangin, Panginoon. At Lord, ang gusto po namin,
maging kabahagi kami. Hindi po kami tagabasa lang ng history ng JCF Canada. Kung hindi, Lord, kami po ay history maker. Kasama kami sa lahat ng gagawin mo sa iglesyang ito, Panginoon. Dahil kami, Panginoon, ay isa sa naghihintay at nagmamahal sa iyo, Panginoon. Hindi lamang sa iyo, kundi maging sa iglesyang ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat po sa mga kapatid ko na naririto. Panginoon, na patuloy na sila'y nagpapatuloy sa kanilang gawain, nagpapatuloy sila sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, I bless that in your word, O Lord. Lord, I pray and I declare that, Panginoon, hindi mo kami gagawing buntot, kundi gagawin mo kaming ulo. Panginoon, sinabi mo, hindi na kami mangungutang, kami pa ang magpapautang, Panginoon. Yan ang sinabi mo sa Deuteronomy 28, O Lord. At Lord, sabi mo, pasasaganain mo kami, Panginoon, hindi upang kami magyabang, kung hindi upang kami maging channel of blessings, O God. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat lahat ng iyong gagawin. At kami excited, Panginoon, sa mga pagkilos pang gagawin mo sa church na ito. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen and amen.